Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matataas na puno ay naninirahan ang isang lalaking kilala ng lahat bilang si Mang Isko. Isa siyang taong walang maayos na trabaho at halos gabi-gabi ay matatagpuan sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada kung saan nagtitipon ang mga manginginom ng baryo. Doon siya nauupo mula dapit hapon hanggang hating gabi. Ang kanyang buhay ay paulit-ulit lamang. Gigising sa tanghali, kakain kung may makitang pagkain. At kapag sumapit na ang gabi ay muli siyang pupunta sa tindahan upang uminom. Hindi siya masamang tao ngunit marami ang napapailing kapag nakikita siya. May mga nagsasabing sayang ang kanyang lakas dahil bata pa siya ngunit wala siyang pangarap. May mga pagkakataon na binibigyan siya ng maliit na trabaho sa bukid ngunit hindi niya ito natatapos dahil mas inuuna niya ang pag-inom. Unti-unting nasanay ang mga tao sa baryo na ganito na lamang ang kanyang buhay. Ang bahay ni Mang Isko ay isang maliit na kubo sa gilid ng baryo malapit sa isang lumang kakahuyan. Ang bubong ay yari sa lumang nipa at ang mga dingding ay kahoy na matagal ng kupas. Sa gabi kapag wala ng tao sa paligid ay maririnig ang mahinang ugong ng hangin na dumadaan sa mga puno ng kawayan sa likod ng kanyang bahay. Isang gabi matapos ang mahabang inuman sa tindahan ay naglakad si Mang Isko pauwi. Mabigat ang kanyang mga hakbang at bahagyang umiikot ang kanyang paningin. Tahimik ang daan at tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanya. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila natutulog. Habang naglalakad ay naramdaman niya ang matinding pangangailangan na umihi. Lumihis siya sa maliit na daan patungo sa kakahuyan na malapit sa kanyang bahay. Madilim sa lugar na iyon at tanging liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Huminto siya sa tabi ng isang maliit na bunto ng lupa na napapalibutan ng damo at mga ugat ng puno. Dahil sa kalasingan ay hindi niya napansin na iyon ay isang punso na matagal nang nandoon sa kakahuyan. Walang pag-aalinlangan siyang tumayo sa harap nito at doon siya umihi. Matapos iyon ay nagpatuloy siya sa paglalakad at pumasok sa kanyang kubo. Humiga siya sa banig at agad na nakatulog dahil sa pagod at kalasingan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi ay may nangyaring kakaiba sa kakahuyan. Sa punso na kanyang inihiyan ay dahan-dahang gumalaw ang lupa. May maliliit na aninong lumabas mula sa ilalim nito. Sila ay maliliit na nilalang na may mapupulang mata at kakaibang anyo. Ang mga nilalang ay nag-usap sa katahimikan ng gabi. Tinitingnan nila ang direksyon ng kubo ni Mang Isko. Hindi sila galit. Hindi rin sila natatakot. Ang kanilang mga mata ay tila may ibang uri ng balak. Ang punso na iyon ay matagal ng tirahan ng mga duwende na hindi nakikita ng mga tao sa baryo. Maraming taon na silang namumuhay doon ng tahimik. Bihira silang makialam sa mundo ng tao. Ngunit ang nangyari sa gabing iyon ay nagbukas ng isang kakaibang pagkakataon. Habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa langit ay nanatiling nakatingin ang mga duwende sa kubo ni Mang Isko. Para bang may pasyang nabuo sa kanilang mga isip. Sa loob ng kubo ay mahimbing na natutulog ang lalaki na walang kaalam-alam sa nangyari. Hindi niya alam na ang simpleng pagkilos na ginawa niya sa gabing iyon ay magsisimula ng kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Ang isang manginginom na walang direksyon ay malapit ng makaranas ng isang kapalarang hindi niya kailanman inisip. Sa tahimik na baryo na iyon ay nagsimula ang isang kwento na magbabago hindi lamang sa buhay ni Mang Isko kundi pati sa paniniwala ng mga taong nakatira roon. At sa ilalim ng lumang punso sa kakahuyan ay naghihintay ang mga duwende sa tamang oras upang simulan ang kanilang kakaibang gantimpala. Sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo na tila isang karaniwang umaga lamang. Ang hamog ay nakapatong sa mga dahon ng palay at ang mahinang hangin ay dumadaan sa mga puno sa paligid ng kakahuyan. Unti-unting nagigising ang baryo habang ang mga magsasaka ay naghahanda para sa kanilang gawain sa bukid. Sa loob ng maliit na kubo ay dahan-dahang nagising si Mang Isko. Mabigat ang kanyang ulo at tuyo ang kanyang lalamunan. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Umupo siya sa kanyang banig at ilang sandali siyang nakatingin sa sahig. Ang kanyang katawan ay pagod at ang kanyang isip ay mabagal na bumabalik sa ulirat. Para sa kanya ay isa lamang itong pangkaraniwang umaga matapos ang isang gabi ng pag-inom. Wala siyang naaalala na kakaibang pangyayari. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang kubo ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan.
Ang punso na kanyang inihiyan ay tahimik sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa ilalim ng lupa ay gising ang mga duwende. Sila ay nagtipon sa loob ng kanilang maliit na tahanan na yari sa ugat ng puno at matigas na lupa. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at ang kanilang mga mukha ay tila may iniisip na plano. Sa loob ng punso ay may isang matandang duwende na mas matangkad sa kanila. Siya ang pinakamatanda sa kanilang lugar at ang kanyang tinig ay iginagalang ng lahat. Tahimik siyang nakaupo habang iniisip ang nangyari noong nakaraang gabi. Hindi nagtagal ay nagsimula silang gumalaw. May pasyang nabuo sa kanilang isip. Hindi nila tinitingnan ang ginawa ni Mang Isko bilang isang insulto. Para sa kanila ay isa itong kakaibang senyales ng pagkakataon. Sa kanilang paniniwala ay may mga tao na hindi sinasadyang nagiging bahagi ng kanilang mundo. Samantala sa labas ng kubo ay lumabas si Mang Isko. Nagunat siya ng katawan at tumingin sa paligid. Ang araw ay mainit na at ang baryo ay abala na sa gawain. Naglakad siya patungo sa balon upang kumuha ng tubig. Habang siya ay naglalakad ay napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang paligid. Para bang may nakatingin sa kanya kahit wala siyang nakikitang tao. Sandali siyang huminto at tumingin sa kakahuyan. Tahimik ang lugar at walang kakaibang galaw. Nagkibit balikat siya at ipinagpatuloy ang kanyang paglakad. Para sa kanya ay guni-guni lamang iyon dahil sa pagod at alak na kanyang ininom kagabi. Sa buong maghapon ay wala siyang ginawa kundi magpalipas ng oras sa lilim ng puno malapit sa kanyang kubo. Nakaupo siya at nakatingin sa malayo habang iniisip kung saan siya makakakuha ng pera upang makainom muli sa gabi. Habang papalapit ang hapon ay may nangyaring kakaiba sa paligid ng kakahuyan. Ang hangin ay bahagyang lumamig at ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Sa ilalim ng punso ay lumabas ang ilang duwende. Tahimik silang gumapang sa damuhan habang papalapit sa kubo ni Mang Isko. Maliit ang kanilang mga hakbang at hindi sila gumagawa ng anumang ingay. Nakatayo si Mang Isko sa harap ng kanyang kubo at nakatingin sa langit habang hinihintay ang pagdating ng gabi. Hindi niya alam na sa paanan ng damo ay may maliliit na nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga duwende ay nagdala ng maliliit na bagay na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang mga ito ay tila mga piraso ng metal at bato na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Isa-isa nilang inilapag ang mga ito sa may pintuan ng kubo ni Mang Isko. Pagkatapos ay mabilis silang bumalik sa kakahuyan na parang mga aninong naglaho sa damo. Ilang sandali ang lumipas bago napansin ni Mang Isko ang mga bagay na nakalatag sa lupa. Lumapit siya at dahan-dahang yumuko upang tingnan ang mga iyon. Sa kanyang mga kamay ay kinuha niya ang isa sa mga kumikislap na bagay. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki habang napagtanto niya na ito ay isang piraso ng tunay na ginto. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsimula ang unang pagbabago sa buhay ng isang lalaking matagal nang nakalimot kung paano mangarap. Matagal na nakatayo si Mang Isko sa harap ng kanyang kubo habang hawak ang piraso ng ginto. Tahimik ang paligid at ang hangin ay bahagyang dumaraan sa mga dahon ng puno. Tinitingnan niya ang kumikislap na metal na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong bagay sa buong buhay niya. Para sa isang lalaking halos araw-araw ay naghahanap lamang ng pera upang makainom, ay napakalayo ng ginto sa kanyang mundo. Dahan-dahan niyang pinulot ang iba pang kumikislap na bagay na nakalatag sa lupa. Isa-isa niya itong hinawakan at sinuri sa liwanag ng araw. Ang bawat piraso ay mabigat at malamig sa kanyang palad. Ang kanyang puso ay unti-unting bumibilis habang naiisip ang maaaring mangyari kung totoo ang kanyang iniisip. Tahimik siyang pumasok sa loob ng kubo at inilapag ang mga piraso sa ibabaw ng lumang mesa. Umupo siya sa harap nito at matagal na nakatitig sa mga iyon. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit walang sagot na lumalapit. Lumipas ang ilang sandali bago siya tumayo. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa paligid ng kakahuyan. Tahimik ang lugar at walang kahit sinong tao sa paligid. Para bang walang nakakaalam kung saan nanggaling ang mga bagay na iyon. Sa ilalim ng mga puno ay walang galaw. Ang punso na kanyang inihiyan noong nakaraang gabi ay nakatayo lamang na parang isang karaniwang punto ng lupa. Hindi niya alam na sa ilalim nito ay may mga matang nagmamasid sa kanya.
Sa loob ng punso ay nakaupo ang mga duwende habang pinagmamasdan ng lalaki sa pamamagitan ng maliliit na siwang sa lupa. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at ang kanilang mga mukha ay tila nasisiyahan sa nangyayari. Ang matandang duwende na pinuno ng kanilang tahanan ay tahimik na nakamasid. Para sa kanya ay nagsisimula pa lamang ang pagbabago na kanilang napagpasyahan. Samantala si Mang Isko ay muling pumasok sa kubo. Kinuha niya ang isang lumang tela at maingat na ibinalot ang mga piraso ng ginto. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang banig na tila natatakot na baka may makakita. Ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip. Iniisip niya kung sino ang nag-iwan ng mga iyon. Iniisip niya kung may taong maghahanap sa mga ito. Ngunit higit sa lahat ay iniisip niya kung paano magagamit ang mga iyon upang baguhin ang kanyang buhay. Habang lumalalim ang hapon ay hindi siya mapakali. Ilang beses siyang lumabas ng kubo upang tumingin sa paligid. Ngunit nananatiling tahimik ang kakahuyan at ang baryo ay abala sa pangkaraniwang gawain. Nang sumapit ang gabi ay hindi siya pumunta sa tindahan upang uminom. Sa halip ay nanatili siya sa loob ng kanyang kubo habang nakaupo sa tabi ng mesa. Ang maliit na lampara ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa loob ng bahay. Sa kanyang harap ay nakalagay ang mga piraso ng ginto. Tinitingnan niya ang mga iyon habang ang kanyang isip ay puno ng pag-asa at takot. Sa labas ng kubo ay tahimik ang gabi. Ngunit sa damuhan malapit sa kakahuyan ay may maliliit na aninong gumagalaw. Ang mga duwende ay muling lumabas mula sa punso. Tahimik silang lumapit sa kubo ni Mang Isko. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa liwanag ng lampara sa loob ng bahay. Para sa kanila ay nagsimula na ang pagbabago sa buhay ng lalaking hindi sinasadyang nakialam sa kanilang tahanan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang balak. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay naghahanda ang mga duwende sa susunod na hakbang ng kanilang lihim na gantimpala. Ang gabi ay tahimik sa paligid ng kubo ni Mang Isko. Ang liwanag ng lampara ay mahina at ang anino ng mga dingding ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin na pumapasok sa pagitan ng mga kahoy. Nakaupo siya sa harap ng mesa habang nakatingin sa mga piraso ng ginto. Matagal siyang hindi gumalaw. Ang kanyang isip ay abala sa mga bagay na hindi pa niya kailanman naisip noon. Para sa isang lalaking nasanay sa simpleng pamumuhay, ay tila napakalaki ng biglang pagbabagong nasa kanyang harapan. Lumipas ang oras at unti-unting lumalim ang gabi. Sa labas ng kubo ay gumalaw ang damuhan. Ang maliliit na duwende ay muling lumapit sa bahay ni Mang Isko. Ang kanilang mga hakbang ay halos hindi marinig sa lupa. Sa kanilang mga kamay ay may mga maliliit na sisidlan na yari sa lumang metal at bato. Ang mga ito ay mabigat para sa kanilang maliit na katawan, ngunit dahan-dahan nila itong inilalapit sa pintuan ng kubo. Tahimik nilang inilapag ang mga sisidlan sa lupa. Sa loob ng mga iyon ay may mga kumikislap na bato at piraso ng ginto na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa ng kakahuyan. Matapos nilang mailapag ang mga iyon ay mabilis silang bumalik sa damuhan at nagtago sa dilim. Tahimik silang naghintay habang nakatingin sa kubo. Sa loob ng bahay ay napansin ni Mang Isko ang bahagyang ingay sa labas. Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Binuksan niya ito at tumingin sa paligid. Sa paanan ng pintuan ay nakita niya ang mga sisidlan na hindi niya nakita kanina. Yumuko siya at dahan-dahan itong hinawakan. Mabigat ang isa sa mga iyon at nang buksan niya ay nasilaw ang kanyang mga mata sa kinang ng ginto. Napaatras siya sa gulat. Ilang sandali siyang nakatayo habang hawak ang sisidlan. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang unti-unting nauunawaan ang nangyayari. Hindi niya alam kung sino ang naglalagay ng mga iyon sa kanyang pintuan. Ngunit malinaw sa kanyang isip na may kakaibang puwersa na kumikilos sa kanyang paligid. Isa-isa niyang ipinasok sa loob ng kubo ang mga sisidlan. Inilapag niya ang mga ito sa mesa at muling tinitigan ang laman. Ang liwanag ng lampara ay sumasalamin sa mga piraso ng ginto at mga makintab na bato. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay naramdaman niya ang bigat ng isang kayaman hindi niya kailanman pinangarap. Sa labas ng kubo ay tahimik na nakamasid ang mga duwende. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim habang pinapanood ang reaksyon ng lalaki. Sa ilalim ng punso sa kakahuyan ay naghihintay ang matandang pinuno ng mga duwende. Alam niya na nagsisimula pa lamang ang kanilang balak. Para sa kanila ay may dahilan kung bakit ang lalaking iyon ang napili ng pagkakataon. Ang simpleng pangyayari sa isang gabi ng kalasingan ay naging simula ng isang kakaibang kapalaran.
Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay nanatiling gising si Mang Isko sa loob ng kubo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga kayamanang nasa harap niya. Hindi niya alam kung saan ito magtatapos, ngunit ramdam niya na ang kanyang dating buhay bilang isang simpleng manginginom ay unti-unting naglalaho sa katahimikan ng gabing iyon. Dumating ang umaga sa baryo na tila walang kakaibang nangyari. Ang sikat ng araw ay sumilip sa pagitan ng mga puno at ang mga magsasaka ay muling lumabas upang magtrabaho sa bukid. Ang mga manok ay tumitilaok at ang hangin ay sariwa mula sa hamog ng gabi. Sa loob ng kubo ni Mang Isko ay gising na siya ngunit hindi pa rin siya nakakaalis sa harap ng mesa. Ang mga sisidlan na puno ng ginto ay nasa harap niya. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga iyon at lalong nagpapatingkad sa kanilang kinang. Matagal siyang nakaupo habang nakatingin sa kayamanan na tila hindi niya pa rin lubos na nauunawaan. Ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kubo. Tumingin siya sa paligid ng kakahuyan. Tahimik ang lugar at walang kakaibang galaw. Ang punso sa gilid ng damuhan ay naroon lamang na parang ordinaryong bunto ng lupa. Hindi niya alam na sa ilalim nito ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Sa loob ng punso ay nagtipon ang mga duwende. Ang matandang pinuno ay nakaupo sa gitna ng kanilang tahanan habang ang iba ay nakapaligid sa kanya. Tahimik silang nakatingin sa maliit na siwang ng lupa kung saan makikita ang kubo ni Mang Isko. Alam nilang ang kayamanan na kanilang inilagay ay nagsimula ng magbago sa buhay ng lalaki. Ngunit para sa kanila ay hindi pa iyon ang wakas ng kanilang layunin. Samantala si Mang Isko ay naglakad papunta sa balon upang kumuha ng tubig. Habang siya ay naglalakad, ay napansin ng ilang tao sa baryo ang kakaibang katahimikan niya. Karaniwan ay maaga siyang pumupunta sa tindahan upang maghanap ng inumin o makisali sa usapan. Ngunit sa araw na iyon ay tila abala ang kanyang isip sa ibang bagay. Pagbalik niya sa kubo ay muling tumingin siya sa mga sisidlan ng ginto. Ang bigat ng kayamanan ay unti-unting pumapasok sa kanyang isip. Naisip niya na kung maibebenta niya ang ilan sa mga iyon ay maaari siyang magkaroon ng bahay na mas maayos kaysa sa kanyang lumang kubo. Maaari siyang magkaroon ng lupa. Maaari siyang magkaroon ng pagkain na hindi niya kailangang paghirapan araw-araw. Habang iniisip niya ang mga iyon ay napansin niya ang isa pang bagay sa tabi ng mesa. Isang maliit na piraso ng bato na hindi niya napansin kagabi. Ito ay kakaiba dahil bahagyang kumikislap kahit hindi direktang tinatamaan ng liwanag. Hinawakan niya ito at tinitigan ng mabuti. Ang bato ay malamig sa kanyang palad at tila may kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang katawan habang hawak niya ito. Hindi niya alam na ang maliit na bagay na iyon ay isa pang tanda ng lihim na biyaya na nagmumula sa mga duwende sa ilalim ng punso. Sa labas ng kubo ay muling gumalaw ang damuhan. Ang ilang duwende ay tahimik na nakatingin sa lalaki habang hawak nito ang bato. Para sa kanila ay mahalaga ang sandaling iyon. Ang simpleng manginginom ng baryo ay nagsisimula ng maging bahagi ng isang kapalarang hindi niya nauunawaan. Habang tumatagal ang araw ay patuloy na nakaupo si Mang Isko sa loob ng kubo. Ang kanyang isip ay abala sa mga pangarap na ngayon lamang nabuo sa kanyang buhay. At sa ilalim ng punso sa kakahuyan ay nananatiling tahimik ang mga duwende na nagbabantay sa lalaking hindi sinasadyang naging bahagi ng kanilang mundo. Lumipas ang mga araw sa baryo na unti-unting nagiging kakaiba para kay Mang Isko. Ang dating tahimik at walang direksyon niyang buhay ay nagsimulang magbago dahil sa kayamanang nasa loob ng kanyang kubo. Ang mga sisidlan ng ginto ay nakatago sa ilalim ng sahig at sa ilalim ng kanyang banig. Tuwing umaga ay nagigising siya na may halo ng kaba at pag-asa. Tinitingnan niya ang mga piraso ng ginto na parabang pinapatunayan sa sarili na hindi iyon panaginip. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi siya nagmamadaling pumunta sa tindahan upang uminom. Sa halip ay nananatili siya sa loob ng kubo habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Isang umaga ay nagpasya siyang pumunta sa kalapit na bayan. Naglakad siya sa makitid na daan na dumadaan sa palayan habang dala ang isang maliit na piraso ng ginto na maingat niyang binalot sa tela. Tahimik ang kanyang paglalakad. Ang hangin ay mainit at ang araw ay maliwanag sa ibabaw ng mga bukid. Habang papalapit siya sa bayan, ay mabigat ang kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag ipinakita niya ang ginto. Sa isang maliit na tindahan ng alahas sa gilid ng palengke ay huminto siya. Pumasok siya sa loob at inilabas ang piraso ng ginto mula sa tela.
Tinitigan ito ng matandang may-ari ng tindahan. Matagal nitong sinuri ang metal sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nagbago habang unti-unting napagtanto ang halaga ng hawak niya. Pagkatapos ng mahabang sandali ay inalok niya si Mang Isko ng pera kapalit ng ginto. Ang halaga ay mas malaki kaysa sa anumang perang nahawakan ni Mang Isko sa buong buhay niya. Tahimik niyang tinanggap ang pera. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang kapalaran. Nang siya ay bumalik sa baryo ay may dala na siyang mga pagkain at mga bagay na hindi niya kayang bilhin noon. Ang mga tao sa baryo ay nagtaka sa kanyang pagbabago. Ang dating manginginom na madalas ay walang pera, ay ngayon ay tila may kakayahang bumili ng mga bagay na hindi pangkaraniwan sa kanya. Ngunit hindi niya sinasabi sa kanila ang pinagmulan ng kanyang bagong yaman. Sa gabing iyon ay muli siyang bumalik sa kubo. Tahimik siyang umupo sa harap ng mesa habang hawak ang maliit na kumikislap na bato na natagpuan niya ilang araw na ang nakalipas. Ang bato ay tila may kakaibang liwanag kahit sa dilim ng gabi. Sa labas ng kubo ay tahimik na gumalaw ang damuhan. Ang mga duwende ay muling lumabas mula sa punso at nagtipon sa ilalim ng mga halaman. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kubo ni Mang Isko. Para sa kanila ay malinaw na ang lalaking iyon ay tinanggap na ang biyayang hindi niya nauunawaan. Ngunit sa kanilang mundo ay may mga bagay na hindi basta ibinibigay ng walang dahilan. Sa ilalim ng lupa ay tahimik na nagmamasid ang matandang pinuno ng mga duwende. Alam niya na ang bawat hakbang ni Mang Isko ay magdadala sa kanya sa mas malaking pagbabago. Ang simpleng manginginom ng baryo ay unti-unting nagiging isang taong may kapalarang nakatali sa lihim na mundo ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa kakahuyan. Lumipas ang mga linggo sa baryo at unti-unting napansin ng mga tao ang malaking pagbabago sa buhay ni Mang Isko. Ang dating lumang kubo na halos bumagsak na ay nagsimulang ayusin. Ang bubong ay napalitan ng bagong pawid at ang mga dingding ay pinalitan ng mas matibay na kahoy. Ang mga taong dumaraan sa daan ay napapahinto at napapatingin sa kanyang bahay. Hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ng pera ang lalaking kilala nila noon bilang isang manginginom na halos walang maipon. Si Mang Isko ay nananatiling tahimik sa mga tanong ng mga tao. Hindi niya sinasabi ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Sa halip ay ngumiti lamang siya at nagpatuloy sa kanyang gawain. Sa loob ng kanyang bahay ay nakatago pa rin ang ilang sisidlan ng ginto. Ang mga iyon ay nananatiling lihim na hindi niya ipinapakita kahit kanino. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng pag-aayos ng kanyang bahay, ay naglakad siya patungo sa kakahuyan sa likod ng kanyang lupa. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag sa langit. Habang siya ay naglalakad, ay napansin niyang napadpad muli ang kanyang mga hakbang sa lugar kung saan naroon ang punso na kanyang inihian noong gabi ng kanyang kalasingan. Huminto siya sa harap ng bunto ng lupa at tahimik na tumingin dito. Hindi niya alam kung bakit ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib tuwing siya ay napupunta sa lugar na iyon. Ang hangin sa paligid ay tila mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng kakahuyan. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Sa ilalim ng punso ay nagising ang mga duwende sa paglapit ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa lupa sa itaas nila kung saan nakatayo si Mang Isko. Ang matandang pinuno ay tahimik na nakaupo sa gitna ng kanilang tahanan habang pinakikinggan ang mga galaw sa ibabaw ng lupa. Samantala si Mang Isko ay nakatayo lamang sa harap ng punso. Ang kanyang isip ay puno ng tanong na hindi niya masagot. Hindi niya alam kung bakit ngunit may pakiramdam siya na may mga nilalang na nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Ang pakiramdam ay hindi takot kundi isang kakaibang uri ng paggalang. Dahan-dahan siyang yumuko at inilapag ang isang maliit na bote ng alak sa tabi ng punso. Pagkatapos ay tumayo siya at tahimik na tumingin sa bunto ng lupa sa loob ng ilang sandali. Para sa kanya ay isa lamang itong simpleng paggalang sa hindi niya nakikitang puwersa na tila nagbago sa kanyang kapalaran. Matapos ang ilang sandali ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang bahay. Sa ilalim ng punso ay tahimik na gumalaw ang mga duwende. Nakita nila ang bote na iniwan ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa mahinang liwanag na pumapasok sa mga siwang ng lupa. Ang matandang pinuno ay tumingin sa mga kasama niya at nanatiling tahimik. Para sa kanya ay malinaw na ang lalaki ay nagsisimula ng makaramdam ng koneksyon sa kanilang mundo. Ang simpleng kilos na iniwan sa ibabaw ng punso ay naging isang tanda ng paggalang sa mga nilalang
na matagal nang naninirahan sa kakahuyan. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay nanatiling tahimik ang baryo. Ngunit sa ilalim ng lupa ay alam ng mga duwende na ang ugnayan nila sa tao na iyon ay lalo pang lalalim sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga araw at ang baryo ay patuloy na nagiging saksi sa pagbabago sa buhay ni Mang Isko. Ang kanyang bahay ay tuluyan ng naging mas maayos kaysa sa karamihan ng mga bahay sa paligid. May mga bagong kagamitan sa loob at may mga pagkain na hindi karaniwang nakikita sa kanyang hapag noon. Ang mga tao sa baryo ay madalas nag-uusap tungkol sa kanya. May mga nagsasabing sinuwerte lamang siya. May mga nag-iisip na baka may nakatagong kayamanan sa kanyang lupa. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanyang pagunlad. Si Mang Isko ay nananatiling tahimik sa gitna ng lahat ng usapan. Hindi na siya madalas makita sa tindahan tuwing gabi. Ang dating manginginom na laging naroroon ay tila naglaho. Sa halip ay madalas siyang makita sa paligid ng kanyang lupa habang nag-iisip at nakatingin sa kakahuyan. Ang kanyang mga hakbang ay madalas napupunta sa lugar kung saan naroon ang punso. Isang gabi habang ang buwan ay maliwanag sa langit ay muli siyang naglakad papunta roon. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa buong lugar. Huminto siya sa harap ng punso at matagal na nakatingin dito. Ang damo sa paligid ay bahagyang gumagalaw at ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang kumakaluskos sa hangin. Sa ilalim ng lupa ay nagising ang mga duwende sa pagdating ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa ibabaw ng lupa habang tahimik silang nakikinig sa bawat galaw niya. Ang matandang pinuno ay nakaupo sa gitna ng kanilang tahanan. Ang kanyang mukha ay kalmado habang pinagmamasdan ang pangyayari sa pamamagitan ng maliit na siwang sa lupa. Sa ibabaw ng punso ay dahan-dahang lumuhod si Mang Isko. Sa kanyang kamay ay may dala siyang maliit na sisidlan na puno ng pagkain at isang bote ng alak. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa tabi ng bunto ng lupa. Pagkatapos ay tahimik siyang tumingin sa paligid ng kakahuyan. Ang kanyang puso ay puno ng pakiramdam na hindi niya lubos na maipaliwanag. Alam niyang may mga nilalang na hindi niya nakikita na maaaring nakatira sa ilalim ng lupa na iyon. Para sa kanya ay ang kayamanang natanggap niya ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Kaya ang simpleng handog na iniwan niya ay isang paraan ng pasasalamat. Matagal siyang nanatili roon bago siya tumayo at naglakad pabalik sa kanyang bahay. Sa ilalim ng punso ay tahimik na gumalaw ang mga duwende matapos siyang umalis. Lumabas sila mula sa lupa at lumapit sa mga bagay na iniwan sa tabi ng punso. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan habang tinitingnan ang pagkain at ang bote ng alak. Ang matandang pinuno ay lumabas din mula sa punso at tumingin sa direksyon ng bahay ni Mang Isko. Para sa kanya ay malinaw na ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mundo at ng tao na iyon ay naging mas matibay. Ang lalaking minsan ay isang simpleng manginginom ay ngayon ay naging isang taong may paggalang sa mga lihim na nilalang ng kakahuyan. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim ay tahimik na bumalik ang mga duwende sa ilalim ng punso. Ngunit alam nila na ang kwento ng kanilang ugnayan kay Mang Isko ay hindi pa tapos. Lumipas ang maraming araw na payapa ang baryo. Ang pagbabago sa buhay ni Mang Isko ay lalo pang naging malinaw sa mga mata ng mga tao. Ang dating tahimik na kubo ay napalitan ng isang mas matibay na bahay na yari sa kahoy at may malinis na bakuran. Ang mga taong dumaraan ay madalas huminto upang tingnan ang bahay. May mga nagtataka kung paano nagkaroon ng ganoong pagbabago ang lalaking kilala noon bilang isang manginginom. Ngunit si Mang Isko ay nananatiling tahimik. Hindi niya ipinapaliwanag ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Sa halip ay abala siya sa pag-aayos ng kanyang lupa at sa pagtulong sa ilang kapitbahay na nangangailangan. Sa kabila ng kanyang bagong buhay ay may isang bagay na hindi niya nakakalimutan. Madalas siyang pumunta sa kakahuyan sa likod ng kanyang lupa kung saan naroon ang punso. Isang gabi habang ang buwan ay nakabitin sa gitna ng langit ay naglakad siya muli patungo roon. Ang paligid ay tahimik at ang hangin ay malamig. Huminto siya sa harap ng bunto ng lupa at tumingin sa paligid ng kakahuyan. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga anino ay mahahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa ilalim ng punso ay naramdaman ng mga duwende ang paglapit niya. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa ibabaw ng lupa habang tahimik silang nakikinig sa bawat hakbang ng lalaki. Ang matandang pinuno ay nakaupo sa gitna ng kanilang tahanan
habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa pamamagitan ng maliit na siwang sa lupa. Sa ibabaw ng punso ay dahan-dahan na umupo si Mang Isko sa damuhan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bunton ng lupa habang ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang pakiramdam, ngunit para sa kanya ay may mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa na iyon. At ang kayamanang natanggap niya ay tila isang biyaya mula sa kanila. Sa kanyang kamay ay may dala siyang maliit na sisidlan ng ginto. Ito ay isa sa mga pirasong nakuha niya mula sa mga sisidlan na ibinigay sa kanya. Maingat niyang inilapag ang ginto sa tabi ng punso bilang isang handog. Pagkatapos ay tahimik siyang yumuko sa harap ng bunton ng lupa. Sa sandaling iyon ay wala siyang ibang iniisip kundi ang pasasalamat sa hindi niya nakikitang mga nilalang na tila nagbago sa kanyang kapalaran. Matapos ang ilang sandali ay tumayo siya at tahimik na naglakad pabalik sa kanyang bahay. Sa ilalim ng punso ay gumalaw ang mga duwende matapos siyang umalis. Lumabas sila mula sa lupa at lumapit sa piraso ng ginto na iniwan ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay kumikislap habang tinitingnan ang handog. Para sa kanila ay malinaw na ang lalaking iyon ay hindi lamang tumanggap ng biyaya kundi natutong magbigay ng paggalang. Ang matandang pinuno ay tumingin sa direksyon ng bahay ni Mang Isko. Sa kanyang isip ay nabuo ang isang tahimik na pasya. Ang ugnayan ng kanilang mundo at ng taong iyon ay hindi na lamang isang pagkakataon. Ito ay naging isang kakaibang pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang magkaibang nilalang. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay nanatiling tahimik ang kakahuyan. Ngunit sa ilalim ng lupa ay alam ng mga duwende na malapit nang dumating ang sandali na tuluyan nilang ipapakita ang kanilang presensya sa lalaking nagpakita ng paggalang sa kanilang tahanan. Dumating ang isang gabi na mas tahimik kaysa sa mga nakaraang gabi sa baryo. Ang buwan ay maliwanag at ang kakahuyan sa likod ng lupa ni Mang Isko ay tila nababalot ng kakaibang katahimikan. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw. Sa loob ng bahay ay nakaupo si Mang Isko sa harap ng mesa habang nakatingin sa maliit na kumikislap na bato na matagal na niyang iniingatan. Sa mga nakaraang buwan ay tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Ang dating manginginom na walang direksyon ay naging isang lalaking may lupa, may bahay at may kakayahang tumulong sa mga tao sa baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi niya nakakalimutan ang punso sa kakahuyan. Habang lumalalim ang gabi ay tumayo siya at tahimik na lumabas ng bahay. Naglakad siya patungo sa kakahuyan habang ang liwanag ng buwan ay gumagabay sa kanyang mga hakbang. Hindi nagtagal ay narating niya ang punso. Huminto siya sa harap ng bunto ng lupa at tumingin sa paligid ng kakahuyan. Ang lugar ay tahimik na parang naghihintay sa kanyang pagdating. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan at inilapag ang isang maliit na sisidla ng pagkain at isang bote ng alak sa tabi ng punso. Pagkatapos ay yumuko siya bilang tanda ng paggalang. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pagbabago sa hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang gumalaw at ang damuhan ay tila umalon sa mahinang hangin. Ang lupa sa ibabaw ng punso ay bahagyang gumalaw. Unti-unting bumukas ang maliit na bahagi ng lupa at mula roon ay lumabas ang maliliit na nilalang na matagal nang naninirahan sa ilalim nito. Ang mga duwende ay tahimik na lumabas sa ilalim ng lupa habang ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Mang Isko. Nanatili siyang nakaluhod habang pinagmamasdan ang mga nilalang na ngayon lamang niya nakita ng malinaw. Sa gitna ng mga duwende ay lumapit ang matandang pinuno. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at ang kanyang anyo ay payapa. Tahimik siyang tumingin kay Mang Isko habang ang hangin sa kakahuyan ay nananatiling malamig at tahimik. Sa sandaling iyon ay walang takot na naramdaman ng lalaki. Sa halip ay isang kakaibang pakiramdam ng paggalang at katahimikan ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang matandang duwende ay tumingin sa mga handog na inilapag sa tabi ng punso at pagkatapos ay muling tumingin kay Mang Isko. Ang sandaling iyon ay naging tanda ng pagtatapos ng isang mahabang lihim. Ang lalaking minsan ay isang mangiinginom na walang direksyon ay naging isang taong pinagpala dahil sa isang pangyayaring nagsimula sa isang gabi ng kalasingan. Sa tahimik na kakahuyan ng baryo ay nanatiling nakatayo ang punso na minsang inihiyan ng isang tao ngunit naging daan upang mabuo ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga duwende na matagal nang nagbabantay sa lupaing iyon. Lumipas ang maraming taon sa baryo at ang kwento ni Mang Isko ay naging bahagi ng mga usapan ng mga tao.
Ang lalaking dating kilala bilang isang manginginom ay naging isa sa mga pinakaginagalang na tao sa kanilang lugar. Hindi niya ipinagyabang ang kayamanang dumating sa kanyang buhay. Sa halip ay ginamit niya ito upang ayusin ang kanyang lupa at tumulong sa mga taong nangangailangan. May mga magsasakang binigyan niya ng tulong upang makapagtanim muli. May mga pamilyang nabigyan ng pagkain kapag ang ani ay mahina. Ang kanyang bahay ay nanatiling simple kahit meron siyang kakayahang magpagawa ng mas malaki. Para sa kanya ay sapat na ang tahimik na pamumuhay sa tabi ng kakahuyan kung saan nagsimula ang kakaibang pagbabago ng kanyang kapalaran. Tuwing gabi ay madalas pa rin siyang pumupunta sa punso sa likod ng kanyang lupa. Hindi na siya nagdadala ng maraming bagay. Minsan ay pagkain lamang o kaunting inumin bilang tanda ng pasasalamat. Ang punso ay nanatiling tahimik sa mga mata ng ibang tao. Ngunit para kay Mang Isko ay hindi iyon isang ordinaryong bunto ng lupa. Alam niyang sa ilalim nito ay may mga nilalang na minsang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. Habang tumatagal ang panahon ay tuluyan niyang iniwan ang dating bisyo. Ang alak na dati niyang hinahanap gabi-gabi ay napalitan ng payapang gabi sa kanyang bakuran habang pinagmamasdan ang buwan sa ibabaw ng kakahuyan. Ang kanyang kwento ay naging aral sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng mas malaking paggalang sa kalikasan at sa mga lugar na matagal nang pinaniniwalaan at tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. At sa gitna ng katahimikan ng kakahuyan ay nanatiling nakatayo ang punso. Tahimik ngunit puno ng lihim na alaala. Ang punso na minsang inihian ng isang manginginom ay naging simula ng isang kapalaran na nagbago sa kanyang buhay. At sa huli ay natutunan ni Mang Isko na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ginto, kundi ang pagkakataong maging mabuting tao matapos ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa baryong iyon ay patuloy na ikinukwento ng mga matatanda ang kanyang buhay bilang paalala na kahit ang pinakamaliit na pangyayari ay maaaring maging simula ng isang hindi inaasahang biyaya.